Naisip mo na ba kung ilang beses kang iniligtas ng Diyos mula sa isang bagay na hindi mo namamalayan? Huminto ka na ba upang isipin kung gaano karaming mga pananambang ang inihanda ng kalaban habang ginagawa mo lamang ang iyong pang-araw-araw na gawain, nang hindi alam ang mga hindi nakikitang panganib sa iyong paligid? Ang katotohanan ay nabubuhay tayo sa isang espiritual na larangan ng digmaan, at hindi lahat ng bagay na nagbabanta sa ating buhay ay nakikita ng mata ng tao. Mayroong tahimik na digmaang nagaganap, at kadalasan, ang pinakamalaking panganib ay ang mismong hindi natin nakikita. Ilang maldita na salita ang ibinato sa iyo ng palihim. Gaano karaming mga bitag ang nailagay sa di nakikita upang huminto ka, mahulog, o lumayo sa presensya ng Diyos. Isa ito sa mga dasal na idinadalangin natin kapag naunawaan natin na, gaano man tayo kalakas at katalinuhan, may mga sitwasyon na tanging ang Panginoon lang ang makakalutas. At marahil ngayon, habang nakikinig ka sa mensaheng ito, hindi mo man lang alam kung ano ang nasa paligid mo. Ngunit nakikita ng Diyos, sinisiyasat, alam, at hinahadlangan ng Diyos ang kasamaan bago ito makarating sa iyo. At kapag nananalangin ka, iligtas mo ako sa mga panganib na hindi ko nakikita, kinikilala mo ang dalawang makapangyarihang espiritual na katotohanan. Ang una ay totoo ang kasamaan, kahit na ang lahat ay tila kalmado. Ang pangalawa ay ang proteksyon ng Diyos ay mas epektibo kaysa sa anumang plano ng tao. Sinasabi ng Biblia, maaring mabuwal ang 1,000 sa iyong tagiliran at 10,000 sa iyong kanang kamay, ngunit hindi ito lalapit sa iyo. Ito ay hindi lamang isang pangako ng pagliligtas, ito rin ay isang deklarasyon na may panganib, ngunit ang kamay ng Diyos ay nasa iyo. At iyon mismo ang dahilan kung bakit nakatayo ka pa rin. Kaya naman hindi ka nabaliw sa pagtataksil na iyon, na hindi ka nalubog sa krisis na iyon, na hindi ka nawasak ng malupit na salita na ibinato sa iyo. Naroon ang Diyos, kumikilos sa katahimikan, paghahatid sa iyo mula sa isang bagay na maaring hindi mo alam. Ang banal na proteksyon ay hindi lamang laban sa mga aksidente at trahedya, kundi pati na rin laban sa mga maling desisyon, nakakalason na alyansa, nagbabalat kayo ng mga imbitasyon, at kahit na mapanirang mga kaisipan na sinusubukang itanim ng kaaway sa katahimikan. Ang Diyos ay kumikilos sa hindi nakikita. Itinatago ka niya sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Iniligtas ka sa palasong lumilipad sa araw, mula sa salot na kumakala sa gabi. Kahit hindi mo nararamdaman, kumikilos siya. At iyan ang dahilan kung bakit sa panalangin ito sa umaga, nais naming anyayahan ka na ipahayag ng may pananampalataya. Panginoon, ingatan mo ang aking isip, ang aking katawan, ang aking tahanan, ang aking landas. Iligtas mo ako sa lahat ng bagay na hindi nakikita ng aking mga mata, ngunit naunawaan na ng iyong espiritu. Magtiwala, kahit na hindi mo ito nakikita, ang Diyos ay kumikilos pabor sa iyo. Magkomento sa ibaba, pinoprotektahan ako ng Diyos kahit sa hindi ko nakikita. Ibahagi sa 5 tao at dalhin ang malakas na panalangin ito sa mga nangangailangan nito. Mag-subscribe sa channel, buhayin ang kampana at tumanggap ng mga salita ng pananampalataya araw-araw. Naramdaman mo na ba ang bigat sa iyong kapaligiran nang hindi mo alam kung paano ipaliwanag kung bakit? Nagising ka na ba na may mabigat na puso, kahit na walang nakikitang problema? Ang mga palatandaang ito ay madalas na walang lohikal na paliwanag, ngunit sa espiritual na mundo, lahat ay may katuturan. May mga labanan na nangyayari sa ating paligid na hindi natin nakikita ng ating natural na mga mata, ngunit nakakaapekto ito sa ating mga emosyon, iniisip at maging sa mga desisyon. At ang kaaway, kahit uso siya, ay alam kung paano umatake. Tahimik sa pamamagitan ng mga puwang sa mga sandali ng kaguluhan. Kaya naman binalaan tayo ni Jesus, magbantay at manalangin. Dahil ang pinakamapanganib na panganib ay tiyak ang isa na tila hindi nakakapinsala. Ang isa na nagmumula sa pagbabalat kayo bilang isang pagkakataon, payo, pagkakaibigan. Ngunit may isang bagay na hindi kailanman maaring kopyahin ng Diablo. Ang kapayapaang nakahihigit sa lahat ng pangunawa. Kapag tayo ay nakikipag-ugnayan sa Diyos,
Kahit sa gitna ng hindi nakikitang kaguluhan, ang ating espiritu ay nananatiling matatag. Hindi dahil tayo ay malakas, kundi dahil tayo ay binabantayan. Binabantayan ng isang Diyos na nakakaalam ng wakas mula sa simula, na nakakita ng hindi pa natin naiisip, na humarang ng mga bitag bago pa man sila may takda. Siya ay nagpapatuloy, nag-aayos ng daan, nagpapadala ng kanyang mga anghel, at nagpapawalang bisa sa mga gawa ng kasamaan, nang walang pag-iingay, walang ingay, ngunit may buong awtoridad. Marahil ay hindi mo ito alam, ngunit naligtas ka mula sa isang aksidente, dahil sinadya ka ng Diyos na ipagpaliban. Marahil ang pintong nagsara ay talagang kamay ng Diyos na nagpoprotekta sa iyo mula sa isang pagkakamali. May mga bagay na maunawaan lang natin kapag lumipas ang panahon. At pagkatapos, sa pagbabalik tanaw, matatanto natin, sa araw na iyon, iniligtas ako ng Diyos sa isang bagay na hindi ko alam na malapit nang mangyari. Ganyan niya pinangangalagaan ang kanyang sarili. Sa pagmamahal at kasigasigan. Sa mapupungay na mga mata at nakaunat na mga kamay. Dahil alam niya ang mga panganib na hindi mo nakikita. Kaya huwag kang mabalisa. Huwag mag-alala tungkol sa hindi mo naiintindihan. Magtiwala ka lang. Gumagawa na ang Diyos sa likod ng mga eksena sa iyong buhay. Pinoprotektahan ka niya kapag umalis ka sa iyong tahanan, kapag natutulog ka, kapag naglalakad ka sa gitna ng maraming tao. Pinalaya ka niya mula sa mga bitag na nakapaligid sa iyo sa hindi nakikita. Ang iyong panalangin ay parang isang espiritual na kalasag. Sa tuwing nananalangin ka para sa proteksyon, pinapagana mo ang makalangit na hukbo upang kumilos para sa iyo. Ngayon, ipahayag ito ng may pananampalataya. Panginoon, kahit hindi nakakakita ang aking mga mata, alam kong inaalagaan mo na ako. Naway ang katotohanan ito ay makapagpapahinga sa iyo. Naway sakupin ng kapayapaan ng Diyos ang iyong puso ngayon. Dahil ang Diyos na nagmamahal sa iyo ay siya ring Diyos na nagliligtas sa iyo. Kahit sa hindi mo makikita kailanman. Komento, nagtitiwala ako sa pagliligtas ng Diyos. I-like, i-share at ipadala ang panalangin ito sa sinumang kailangang madama ang invisible na pangangalaga ng Ama. At syempre, mag-subscribe sa channel at i-activate ang kampana upang patuloy na makatanggap ng mga panalangin araw-araw. Kung narating mo na ito ay dahil sa isang bagay sa loob mo na naunawaan. Mayroong higit na pangangalaga na kumikilos sa likod ng belo ng katotohanan. Hindi ka lang nakikita ng Diyos, pinagmamasdan ka niya ng detalyado, ng may pagmamahal, ng may intensyon. Walang luhang pumatak ng hindi niya napapansin. Walang iniisip na hindi napapansin. Walang sitwasyon ang nakatakas sa kanyang kontrol. At kahit na humarap ka pa rin sa mga pakikibaka, kahit na ang mundo sa paligid mo ay puno ng kawalan ng katiyakan, may isang katiyakan na makakapagpapanatili sa iyo. Ang Panginoon ang iyong kanlungan at lakas. Siya ang bantay na hindi natutulog. Siya ang Ama na umaasam ng kasamaan upang protektahan ang kanyang mga anak. Itinuturo sa atin ng salita na mayroong isang kalasag sa paligid ng mga may takot sa Diyos. Nangangahulugan ito na hindi ka protektado kahit na natatakot ka, kahit na tila napakatahimik ng lahat. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan, ito ay diskarte. Siya ay kumikilos sa tago. Siya ay nagpapatakbo ng palihim. At maraming beses, pinahihintulutan niya tayong maglakad sa madilim na mga lambak para lamang ipakita na, kahit doon, siya ay naroroon. Na kahit madilim, may ilaw na hindi namamatay. Na kahit sinusubukang hawakan ng kasamaan, pinipigilan ito ng kanyang kamay. Gaano karaming mga panganib ang iyong hinarap nang hindi mo nalalaman? Ilang beses ka na bang naligtas sa mga trahedya, mapanirang relasyon, padalos-dalos na desisyon? At ang lahat ng ito nang hindi namamalayan. Ito ay tinatawag na biyaya. Hindi karapat-dapat na pabor. Pag-ibig na nagpoprotekta, kahit na hindi natin naiintindihan. At ngayon, ang biyayang ito ay nasa iyong buhay. Anuman ang nangyayari sa paligid mo, magpahinga ka. Ang Diyos ang may kontrol. At kung naniniwala ka, ang panalangin ito ay hindi lamang magagandang salita.
ngunit isang gawa ng pananampalataya na nagpapakilos sa langit sa iyong pabor. Manalangin kasama kami ngayon. Hilingin sa banal na espiritu ang pag-unawa upang makilala ang mga panganib, sensitivity na marinig ang tinig ng Diyos, at lakas na manatiling matatag kahit na ang lahat ay hindi nakikita. Naway madama mo ang yakap ng Amang nag-iingat, na nagpapalaya, na nag-iingat. At kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, sumulat dito sa mga komento. Salamat, Panginoon, sa mga hindi nakikitang pagliligtas. Huwag itago ang salitang ito sa iyong sarili. Ibahagi ito sa 5 tao na nangangailangan ng paalala na ang Diyos ang may kontrol. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe sa channel ngayon, i-activate ang kampana at tumanggap na malakas na panalangin araw-araw. Sumabay nawa sa bawat hakbang ang kapayapaang nagmumula sa itaas. Amen.